Ganon sila mga kababayan magpakalat ng fake news. Yung itong mga sinungaling, mga tawag sa kanila, mga pathological liar. Yung isang pathological liar pala po, pag ikaw ay isang pathological liar, ibig sabihin may tama yung... It is a mental disorder pala. Mental illness, mamay, i-share ko po sa inyo. Sabi ng isang doktor, isang psychiatrist po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Paya lahat mga kababayan, yung mga fake news peddlers, si Marlica, si Jason Sa, si Glenn Chong, basag na basag po sa pagpapakalat na yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Lisa Marcos itinakbo sa ospital kasi sinakal ni Mrs. Lisa Marcos daw yung ating Pangulo kasi hinampas hinampas ng ating Pangulo si Lisa Marcos. Kung ano-anong pagmarites mga kababayan at pagpapakalat ng kasinungalingan, yung ginagawa ng mga vloggers po ni Inday. Ngayon, sunog na sunog sila kasi biglang lumabas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagminsahe po siya kasi nahuli na po si Alice Goo. And afterwards, nagpa-interview sa mainstream media. O ito po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman yung interview ng mainstream media. Ayan po, sabi ng ating Pangulo, "Do I look sick?" Durog na durog po yung kasinungalingan ng mga fake news peddlers, mga vloggers po ni Inday. Tulad ng kanilang patron po, nag-self-destruct. Yan kasi mga sinungaling. And after the interview po, lumipad yung ating Pangulo para mag-aerial inspection. Ayan po, mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin muna yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Ito yung pinost niya sa kanyang page, mga kababayan. Ayan po, 4 hours ago, Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m., 4 September, Alice Goo, also known as Goo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. So, nag-warning pa yung ating Pangulo. Malinaw yung kanyang warning po ay patama kay Pacquiao. Kasi, until today, pinagana pa si Pacquiao. Naglungga na yata, mga kababayan, sa kanyang bunker. Inuhukay na ng mga pulis. Baga niya, Mr. Maravillas, doon na sa kalalim-laliman si Pacquiao. Yung pinakailalim po ng lupa, impyerno na yun. Ano ba yung impyerno? Yung location po, nasa ilalim ng mundo. Nag-underground si Pacquiao. Kaya malabo po yung sinabi ni Inday, kung nasaan si Pacquiao, nasa langit. Naglungga po sa ilalim. Baka nandun na sa kanyang ama, the God of this world.
Hindi man po the God of heaven. I-search na lang po ninyo kung ano ang ibig sabihin sa Bible ng the God of this world. Masasya kayo pag nalaman ninyo kung sino siya. Yan yung warning ng ating Pangulo. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long and it will reach you. This government continue in its duty to apply the rule of law. Malinaw po na patama kay Pacquiao, mga kababayan. Ngayon, sa nagpapakalat ng mga fake news na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinakal ni Lisa Marcos. At si Lisa, hinampas ng cellphone. Yan ang pinapakalat ni na Marlica po. Saka ni Jason sa, yan o, pinapakalat nila sa social media. Agaw buhay na daw si Bangag. Sinakal ng babae, nakita ng security, na itakbo sa ospital, confined sa Calatagan, Batangas. Bangag, agaw buhay na daw. Code blue, kumalat, isinugo daw si Bangag sa ospital sa Batangas. Ganon sila mga kababayan magpakalat ng fake news. Yung itong mga sinungaling, mga tawag sa kanila, mga pathological liar. Yung isang pathological liar pala po, pag ikaw ay isang pathological liar, ibig sabihin may tama yung... It is a mental disorder pala. Mental illness, mamaya i-share ko po sa inyo. Sabi ng isang doktor, isang psychiatrist po. Ito si Marlica, yung pinapakalat niya na sabi, sinakal ni Lisa Marcos, yung ating Pangulo. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi po. Code blue na. Kasi nagjumbagan sila ni Lisa Tanas dahil ayon sa Jahas, ay sabog na sabog, bangag na bangag, silang dalawa pareho sa pulburon. So ito, inaano ko lang ito yung information na binabasa ko actually. So, nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Diba dati nag-umbagan sila sa aeroplano, nag-umbagan. Ganun kasi nungalin po itong si Marlica. December of 2022 sa kaanuhan, sa kabangagan, diba? Sa kaslasingan dahil yun ang bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon. So kagahapon, may injury si Liza Tanas sa ulo. Okay. At hindi ba? At in-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 p.m. kahapon. In-airlift. So, ganun sila kasinungaling mga kababayan. Ngayon, nag-post yung isa pang fake news peddler, si Mr. Sasot. Ayan po, si Mr. Sasot, mga kababayan. Sabi niya, be careful of wrong intels, mean to poison the well. So, ibig sabihin, mag-ingatan niya kayo sa mga sources na sinasabing intelligence report. Kinukosyon niya yung mga kasama niyang mga fake news peddlers. Nasunog kasi, para hindi mapahiya, mga kababayan, binawi nila yung mga kwento. Ayan ba, mali natin ang Pilipinas. Sabi ni Jason sa Medivac update, buhay pa siya. Opo, siya nga po, pero pupungas-pungas na lang. Marahil binigyan siya ng time na makapagsisi. Wala na po, sirang-sira na po kayo. Kasi nga, mga sinungaling kayo. Sunado na, sabi nga dito sa Bicol. Kilala na, basag-basa na yung papel ninyo. Binawi ni Jason sa yung kanyang mga pinagsasabi, pinag-post sa kanyang page. After mga kababayan na mag-post tayo, kasi yung Palasyo Malacanang mga kababayan, nag-message sa akin. Ito yung message sa akin po. Sa kinakalat na may sakit si PBBM, walang sakit si PBBM. It is a PSG drill. No emergencies sa Palas, medical or otherwise. First family is super okay. We even told this to PBBM at tinawanan niya lang. Sorry, fake news. Fake news daw. Pinagtawanan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siyempre yung mga
nagpakalat, nakaabot po sa mga taga-palasyo. Kaya yung mga taga-media, tinanong po kanina, sabi ng ating Pangulo, do I look sick? O ngayon, dahil napahiya sila, nang lumabas bigla yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may panibagong paduda na naman sila. Ayan po, yung mahalin natin ang Pilipinas, page na sumusuporta kay Inday, at the RTVM live today. Maginaw ba, BBM? Naka-jacket pero pinagpapawisan? Kung ano-ano na lang po na paduda yung mga pinagsasabi kasi napaya sila. Ang tawag dyan sa psychology, defense mechanism. Wala na po. Sunog na po kayo. Tostado kayo sa inyong kasinungalingan. Self-destruct yung ginagawa ninyo ng mga fake news peddlers, vloggers, supporters ng dating Pangulong Digong at ni Inday. Wala na. Zero credibility kayo. Kasi alam na ng buong mundo na lahat kayo mga sinungaling. Kaya nga, magkakasama kayo. Sabi ng mga nag-react, halatang may sakit siya. Sabi ng isa, kulang follow-up. Sabi ng political bodol jakero, maaring humihinga ka ngayong araw. Bukas makalawa, humihingalo ka na. Ayaw paawat po. Talagang galit na galit sila. Napahiya kasi ng todo. Kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto nilang mamatay. Malakas pa po sa kalabaw. Ito po, pakinggan natin yung interview ng mainstream media kanina. Alice ko, ano po marching orders ko? Sino-sino po yung matitibak, sir, sa PI? They don't require marching orders. They're doing they're implementing the legal orders that were sent to them by the court. And that is to bring back fugitive Alice Go to the Philippines. So that is what they're doing. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Go back to the Philippines sometime today. Sir, identified na po kung sino yung masisibak. Sino? Masisibak, sir. Oh, you'll find out soon enough. Sir, may number na ba tayo? Isang personnel po. Ilan po yung masisibak, sir? Iyan mga kababayan yung video na sinend sa atin ngayon ng Presidential Communications Office. Ito yung galing po sa mas malinaw. Itong galing sa PTB4 na. No, and sino-sino po yung masisibak, sir, sa BI or other agencies? Well, they don't require marching orders. They're doing they're implementing the legal orders that were sent to them by the court, and that is to bring back the fugitive Alice Go to the Philippines. So that is what they're doing. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Go back to the Philippines sometime today. Sir, sino-sino po yung masisibak? Sino yung masisibak? Sino? Masisibak, sir. Oh, you'll find out soon enough. Sir, may number na ba tayo? Ilang personnel po yun? Ilan po yung masisibak, sir? And if all of those who are implicated in assisting Alice Go to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Not only will they, ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Okay? Sir. So yun, hindi lang sisibakin. Yung mga tumulong kay Alice Go na makatakas papuntang Malaysia, Singapore at Indonesia, kakasuhan pa, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan, si Alice Go, medyo nabago yung itsura. Wala kasing antipara. Ngayon, ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa pinapakalat na tinakbo siya sa ospital. Wala man lang pong lastro or signs of injury na sinakal ni Lisa Marcos.
Di ba? Imagine si Lisa Marcos daw, hinampas ng cellphone ng ating Pangulo, nag-away daw kasi Tapos, gumanti si Lisa Marcos, sinakal yung ating Pangulo, nagkulay asul. Then, itinakbo mga kababayan, inilipad papuntang Batangas, o nasabi St. Luke, tapos sabi papuntang Batangas. Ganon sila kasinungaling mga kababayan. Ganon sila gumawa ng kwento. Sabi ng ating Pangulo, do I look sick? Pakinggan natin. Kasi tinanong siya ng media. Ulitin natin na galaw. Yan po. Kayo daw po, andito. How is the state of health, sir? Because lumabas yung report. Yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake Pinagtawanan lang ng Pangulo. Unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was medical emergency. Medical emergency. Sir, which is why we were asking you directly. It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Yes, sir. Thank you, sir. O, diba? Sunog na sunog mga kababayan. Yung mga fake news peddler, si Glenn Chong, si Maharlika, si Jason Sa, na tumanda ng journalist, naging marites po. Yan ang sinasabi ko. Napakasinungaling na mga taong ito. O ito, afterwards, mga kababayan, nag-inspeksyon yung ating Pangulo, aerial inspection. Maulan. Ayan po. Ayan ang ating Pangulo. You see? Malakas pa sa kalabaw. Kaya huwag kayong nakikinig po dito sa mga siraulong to. Bakit natin sinabi mga siraulo? May mga tama yung ulo. Iyan po ang ang description. Pag ikaw ay isang sinungaling, pathological liar, sabi ng isang psychiatrist, it is a mental disorder. Mental illness pala siya. Sakit sa utak. So itong mga pinapaniwalaan ninyo, pinapanood ninyo na mga vloggers po ng nausog, may mga tupak. Pare-pareha sila. Kaya nga sila magkakasundo, mga kababayan. Kasi lahat sila may tupak. Lahat sila sinungaling eh. Dapat sa kanila magpatingin sa mental. Yan po. Sabi ni Dr. Natalie Walker, isang psychiatrist po siya, neurologist sa University of Wisconsin, School of Medicine in Public Health. Pathological lying. In this disorder, someone does eventually end up believing their own lies because they are so invested in the lie that there is no way to back out without serious consequences. Kaya itong mga sinungaling na to, imbes na humingi ng public apology sa normal na tao po na hindi pathological liar, halimbawa kami, mga normal yung pag-iisip namin, ako pag nagkakamali ako ng mga pananalita, data, o kung ano man sa aking discussion po, kinokore ko agad. Once na na-realize ko na mali yung data, mali yung sinabi ko, naglalagay ako ng ng erratum or correction.
sinasabi natin na yung aking sinabi, mali. Ito yung tama. So, ganun dapat ang isang journalist. Responsible journalist. Ngayon po, vlogger. Yung mga taong ito, hindi. Pinagtatakpan pa yung kanilang mga kamalian. Pinanindigan yung kanilang kasinungalingan. Pag ang kasinungalingan mo, pinanindigan mo, ang ibig sabihin niyan, isa kang pathological liar, which is a mental disorder. Sabi ng isang psychiatrist po, sabi dyan, lying can be a symptom of some mental health conditions, according to a 2021 review, including borderline personality disorder and antisocial personality disorder. Nakita ninyo ito sa mga Duterte, kay Digong, saka kay Inday. Yun ang manifestasyon nila sa kanilang personality. And in fact, ang bilis nilang magbago ng statement. Yung sinabi ngayon, bukas iba na po. Baliktad na lahat. Sabi ng mga supporters niya na lahat din sinungaling, political genius daw. Yan ang kanilang paniwala. Pero po, base po sa sabi dito sa ating research, sabi ng isang psychiatrist, it is a mental disorder. Tingnan ninyo, nagkasabit-sabit na sa problema si Inday at sa si Digong. Si Inday po, yung pera. Corruption, which is an impeachable offense. Malamang ma-impeach si Inday po. Tama po yung kasabihan ng mga matatanda. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Malamang yan po ang direksyon sa investigasyon ng Kongreso sa confidential funds at sa budget, paano ginastos ang budget mga kababayan ng DepEd noong panahon ni Inday. Umalingasaw po yung lahat ng baho sa Congress ay baho ng DepEd sa Congress. So it is a mental disorder, sabi rito. Pag ikaw ay isang pathological liar, you are suffering from mental disorder. Yan ba? Lying can be a symptom of some mental health conditions according to a 2021 review, including borderline personality disorder and antisocial personality disorder. People with obsessive compulsive disorder may lie to mask compulsions or stop friends and family from worrying about their behaviors. O ito, signs of a pathological liar. Claiming someone's story as their own. Parang yung librong isang kaibigan. Na ang sabi, kinopya man lang niya doon sa isang libro ng yung Oli. Naging luro at kwago na kwento. Yan pala ang tanda ng pathological liar, claiming someone's story as their own. Mahilig po mag-claim ng hindi sa kanya, tulad ng paggastos ng confidential funds na as if personal niyang kwarta. Kinastigo po ni Congressman Valeriano ng Maynila. Ano pa daw ang tanda ng pathological liar? Appearing indifferent when caught lying. So pag nabuking ng kanyang pagsisinungaling, napipikon siya, huli Parang yung tinatanong lang kung paano ginasto, tantrum sagad. Imbis magpaliwanag mga kababayan, nagbasa na lang ng salmo. Confirm niya Mr. Maravillas. Ano pa ang tanda? Embellishing or dramatizing stories. Parang yung kwentong Gorgor. Yung dito. Ano sabi ni Gorgor? Nagtry daw sa kanya na i-Gorgor. Pero hindi sila nagtagumpay.
Ano pa? Behaving against their own words. Sakto mga kababayan sa description ng mag-ama. Kontra-kontra ang mga pinagsasabi. Mismong sila ang nagkukontra sa kanilang sinasabi. Kaya nangyayari, backfire lahat. Self-destruction nga yung ginagawa po. Backfire. Ano pa daw? Lying for no reason. Basta, sige lang ang sinungaling niya. Parang yung tinanong, saan niya si pastor? I have one guess niya, nasa langit. Yung isa naman, ako alam ko niya. Secret. Sabi ko sa inyo, sakto sa mga simptomas po. Ano pa? Appearing anxious when talking. Yan ba ang mga sinungaling, ano? Hindi mapakali pag nagsasalita. Parang yung nangyari pong hearing sa Congress. Nang tinatanong, hindi mapakali. Gigil na gigil siya. Combative. Defensive. Nagsisinungaling kasi. Kaya ganon. Last mga kababayan, ito talaga ang sakto. They are always the hero or victim. Feeling entitled po, importante siya lagi. Pagkatapos may mood swing galing sa pagiging combative papunta doon sa pagiging pabiktim. Yan pala po, hindi ako may gawa nito ha. Doktor ang may gawa nito. Psychiatrist, pinag-aralan po. Nagbabasa lang ako, research ito po. May sabi pa nga dito, choosing therapy. Kailangan talaga po magpa-doktor, psychiatrist. Yan po ang mga signs of a pathological liar. Kaya brotherly advice po, magpa-check up. May tama. Hindi simple yung tama. Maraming tama. Ano daw ang ibig sabihin ng pathological liar? Ito po yung definition niya. Pag sinabing pathological po, extreme in a way that is not normal or that shows an illness or mental problem relating to or caused by disease. May sakit po sa otak. Mga kababayan, madaling sabi. Pag ang isang tao, napakasinungaling po, may sakit yan sa otak pala, kailangang magpa-check up sa isang psychiatrist because it is a mental illness, a mental disorder po. Nakakagawa siya ng kung ano-anong mga masasama. Kaya doon nabuo yung kasabihan ng matatanda, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Confirm nga po sa investigasyon ng Congress. Nangawala yung kwarta. Hindi na malaman kung saan napunta yung confidential funds. Nalunok 11 days. Siyak po si Kimbo. Siyak yung mga congressmen. Kung ano ang nangyari. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng Kongreso. At malamang ito po yung maging base for impeachment laban po sa pusit. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.